So, Gospel Reflection ngayong November 3, 2024. So, itong gospel na to, sinamarize ni Lord yung Ten Commandments. Sinamarize niya. Except for dun sa first commandment na yun yung pinaka-commandment. Yun yung pinaka-unang utos, which is the golden rule. And then the other is yung pakikitungo mo sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung commandments 2 to 10, yun na yun eh. Pakikitungo sa kapwa yun as your sarili, as yourself. So, yun na nga sinasabi ni Father Joel na naman, no? Maganda yung mga nagsabi ni Father Joel eh. Kayo ba nagmamahal based sa inyong mata at based sa inyong isip? Yun na yung sinasabi ko. Dahil kung talaga nagmamahal kayo bilang sa puso, ay siguro may asawa na ako ngayon. May asawa na ako ngayon o meron akong asawa o meron akong girlfriend. Kung yung mga babae, dahil lalaki ako, nagmamahal ng unconditional. Ibig sabihin kasi maraming pwedeng maraming magsasabing hindi sila tumitingin sa itsura. Pero ang kondisyon ng mundo at ang kondisyon ng naturalmente ng tao is nakikita yung pwede nilang sabihin hindi ako tumitingin sa itsura, pero yun na nga. Bakit ang mga bankable ngayon o ang in-demand ngayon sa entertainment world is yung magaganda. Pag hindi kagandahan ng itsura mo, you are only relegated as a comedian. O kumbaga, kagaya nung sa Rainbow Rumble, di ba? Si Negi, parang sidekick lang ni Luis. Di ba? Dahil kung talagang mabibigyan ng pagkakataon, si Negi pwedeng maging host. Pwede siya maging main host ng sarili niyang show. Apart from Luis. Kaya si Long Mejia, ganun din. Oh. Diba? Kasi kita mo na, ikumpara mo naman si Long Mejia kay Luis Manzano. Tingnan mo naman yung itsura nun. At sino yung mas tinitignan ng tao? Si Luis Manzano kasi yun yung presentableng tignan eh. Oh. So pag sinabi kong ganyan, it is how the world works. Hindi dahil sa defeated ako, wala akong confidence sa sarili ko. I'm just stating the fact na ganun tumitingin ang mundo. Pag sinabi kong ganun tumitingin ang mundo, ibig sabihin hindi ganun tumingin ang Diyos. And very rare na ang mga kagaya kong PWD nakakatagpo ng akma o tamang partner. Bibigyan ko na lang kayo ng example, yung aming dating presidente. Si Kuya Efren, yung dati naming presidente. Kita mo naman misis niya. Minahal siya ng misis niya unconditionally. Kasal na sila for 21 or 22 years na. Bibihira yung case na ganun sa aming mga PWD. So, wag niyo ipilit. Bibihira yun. Very rare. Hindi lahat ng PWD na bibiyayaan ng ganung klaseng mga babae and vice versa na magmamahal sa kanila ng unconditional. Because ang tingin nga ng mundo is yung ganyan. Kaya yun lang nga yun eh. Pag sinabi nyo hindi kayo tumitingin sa itsura, well, tanongin nyo yung mga sarili nyo. Do you love like the way God loves? Kayo ba nagmamahal katulad ng pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon, walang tinitignan? Yung hindi nagrereklamo, hindi nagkukwenta, hindi nanunumbat, yung mga ganong senaryo. So, yun lang yung base natin sa gospel ngayon. So, yun lang po.